Alam ba ninyo na ang isa sa pinakamabiling produkto ngayon ay pagkain? Noon at hanggang ngayon, ang hinahanap ng mga tao ay masasarap na pagkain. Kaya ang mga tao ay pumipila sa mga food chains para lang bumili at makakain ng masarap na pagkain, gaya ng hamburger, hotdog, soft drinks at iba pa. Subalit kasabay ng paglitaw ng mga bago at masarap na pagkain ito, ay pagdami ng mga kaso ng sakit sa puso, high blood, diabetes at iba pa. Na ang itinuturong dahilan ay ang labis na pagkain ng masasarap na pagkain ating nabanggit. Kaya't marami na rin mga taong nagiging aware sa mga pagkain kanilang kinakain. Iniisip na nila ngayon kung ang pagkain kanilang bibilhin at kakanin ay tunay na makapagbibigay sa kanila ng malusog na pangakatawan. Kaya pag mayroong bibilhin, pagkain, ang itinatanong ay hindi lang masarap ba ito, kundi masustansya ba ito. Hinahanap natin ay hindi lang masarap kundi masustansya pa. At minsan kahit hindi gaanong masarap basta masustansya, sapagkat gusto nating maging malusog at nang humaba ang ating buhay. Nang ang Panginoon Hesus ay nangangaral, kanyang sinabi, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ito po ay ating mababasa sa John chapter 6 verse 35. Nais ko munang ibahagi sa inyo ang background ng pangusap na ito ng ating Panginoon Hesus. Dahil sa mga kababalaghang ginawa ni Hesus, siya ay sinundan na napakaraming tao at ang isa sa inaalala ng mga alagad ay kung paano pakakainin ang mga ito. Sinasabing mahigit 5,000 ang mga tao. Mayroon doong isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit ito ay hindi nga sapat sa ganoong karaming tao. Kaya't sinabi ni Jesus na paupuin ang lahat ng mga tao. Kinuha niya ang tinapay at isda at ito ay kanyang ipinanalangin at pinamahagi sa mga tao. At ang lahat nga ay nakakain at marami pang pagkain ang lumabis. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ito, binalak ng mga ito na gawin siyang hari. Nang mahalata ito ni Jesus, siya'y umalis, pumunta sa burol at nang gabi na ay sumakay sa bangka at pumunta sa kabilang ibayo. Subalit sinundan siya ng mga tao hanggang sa kabilaring ibayo. At nang makita sila ni Jesus ay kanyang winika, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Mapapansin natin ang unang dahilan ng kanilang pagsunod kay Jesus ay dahil sa mga kababalaghang ginawa ni Jesus. Subalit ito ay nagbago. Kaya pala sila sumusunod ay dahil nga sa nakakain sila at nabusog. Hindi masama ang magsikap upang magkaroon ng pangtugon sa pangailangang araw-araw tulad ng pagkain, pananamit at mga pangailangan upang mapanatili ang bahay na tinitirhan, kagaya ng pambayad sa kuryente, tubig, telepono at iba pa. Ang lahat ng ito ay totoong kailangan natin upang mapanatili ang ating buhay dito sa lupa. Kailangan nating ang pagkain upang tayo'y lumakas, maging malusog at hindi magkasakit. Alam ng ating Panginoon Hesus na kailangan natin ang mga bagay na ito. Ngunit alam din niya na may mas higit pa tayong kailangan. Ito ay ang pagkaing napakahalaga. Napakahalaga sapagkat ito ay pagkaing nagbibigay buhay o tinatawag natin sa wikang Ingles, bread of life. Patungkol dito, sinabi ng Panginoon Hesus, "Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Ito po ay sa John chapter 6 verse 27. Katulad ng binanggit ko kanina, maraming tao ang nagtatrabaho, nagsisikap sa kanyang ginagawa upang matugunan ang pangailangan niya at ng kanyang pamilya. Una na dito ay ang pagkain. At ang mga mami o nanay ay sinisiguro naman na ang pagkain kanyang bibilhin at ihahain ay totoong makapagbibigay ng malusog na pangatawan ng kanyang pamilya. Subalit gaano man ito kasarap at kasustansya, ang katotohanang hindi maiiwasan ay ang pagdating ng kamatayan. Lalo pa nga na hindi lang sakit ang pwedeng maging sanhi ng kamatayan, maaaring aksidente o hindi na lang magising, yung bang tinatawag nating bangungot. Dahil alam ng ating Panginoon ang mga bagay at katotohanan ito, nag-aalok siya ngayon ng
ibang uri ng pagkain. Ito ay ang napakahalagang pagkain. Pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ito katulad ng literal na pagkain na ang kaya lang tulungan ay ang pisikal mong pangatawan. Ang pagkaing iniaalok ng Panginoon Hesus ay tutulong sa pangailangan ng iyong kaluluwa. Ang kaluluwa na nangangailangan magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang kung mamatay man ang ating pisikal na katawan, magpapatuloy naman sa piling ng Diyos ang ating kaluluwa. Ang buhay natin ay magpapatuloy sa piling ng Panginoon Diyos. Maaari mong itanong, Pastor, paano kung magkakaroon ng pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan? Ganito po ang sinabi ni Jesus, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kanya rin sinabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Dalawang hakbang ang maaaring gawin ng isang taong nagnanais na magkaroon ng pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng paglapit at pananalig kay Hesukristo. Paglapit, ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay malayo sa Kanya, sa Panginoon Hesus, sikaping mong lumapit sa Kanya. Alam kasi ng isang tao kung siya ay malayo o malapit sa Diyos. Ito kasi ang bagay na hindi mo pwedeng dayain sa iyong sarili. Ang isang paraan upang makalapit sa Panginoon Hesus ay panalangin. Sabi nga, ang Diyos ay kasing lapit lang ng dasal o panalangin. Pangalawa ay ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ang tatlo bang ito ay iyon ang ginawa? Sa palagay mo ba malayo ka sa Panginoon Hesus? Bakit di mo subukang lumapit sa Kanya? Bukod sa paglapit, kailangan din ng pananalig. Ang ibig sabihin nito ay lubusang pagtitiwala at hindi lang paniniwala kay Hesukristo. Marami kasing tao ang nag-aakala na kapag sila'y naniniwala kay Jesus, sila ay mayroong ng pananampalataya. Ang paniniwala ay isang sakap lang ng pananampalataya. Kailangan ang tinatawag na pagtitiwala upang tawagin itong pananampalataya. Kaya mapapansin natin maraming mga taong nagsasabing may pananampalataya kay Jesus, subalit alam nila na wala sa kanila ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan o wala pa silang buhay na walang hanggan. Ano ang dapat nating pagtiwalaan sa Panginoon Hesus? Dapat tayo magtiwala na ang kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ay pagtubos sa ating mga kasalanan at dahilan ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. May mga nagsasabi, ganoon lang ba yun? Nag-aalinlangan sila at ayaw paniwalaan at pagtiwalaan ang ginawa ni Jesus. Kaibigan, alam kong ikaw ay naniniwala kay Hesukristo. Bakit di mo samahan ng pagtitiwala upang ito ay maging totoong pananampalataya? Maaring nagsisikap ka upang magkaroon ka ng pagkain at ang iyong pamilya. Subalit, nagsisikap tayo upang makuha ang mga bagay na ito, ang pagkain kailangan natin upang maging malusog at masigla ang ating katawan at nang hindi tayo magkasakit. Ganoon din nawa ang ating pagsusumikap na gawin upang makamit ang higit na mahalagang pagkain, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya. Dalawang bagay ang tagubilin ng Panginoon Hesus upang makamit ito. Una, lumapit at pangalawa, sumampalataya sa Kanya. Ikaw ba ay mayroong ng buhay na walang hanggan? Lumapit at sumampalataya ka na ba sa Panginoon Hesus? Bakit di mo gawing totohanang lumapit at manalig sa Panginoon Hesus upang mapasa iyo ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Panginoon Diyos, tunay na tinitingnan mo po ang aming mga pangailangan. Hindi lang pagkain para sa aming pisikal na katawan ang iyong ibinibigay sa amin, kundi maging ang napakahalagang pagkain, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, marahil may mga nakikinig ngayon na nais makamit ang pagkain ito. Nais magkaroon ng buhay na walang hanggan na iyong ipinangako.
Nais po nilang lumapit at totoong manalig sa iyo, Panginoon Hesus. Dinggin mo po ang kanilang paglapit at pagsampalataya sa iyo. At sa pamamagitan nito, iyo pong ipagkakalob sa kanila ang ipinangako ninyong buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Ito po ang aming paglapit at panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.